Naging manugang ko siya, isang babaeng walang kwenta na muntik ng maging dahilan para maputol ang lahi namin. Sa kalagitnaan ng mataong palengke sa Balintawa, sinabi iyon ng aking biyenan ng walang anumang paalinlangan sa maginang na nakatayo sa tabi niya, na palingon ang lahat ng naglalakad. Tinina nila ako mula ulo hanggang paa, ngumiti lamang ako. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono at tinawagan ang isang numero. Magandang araw. Sa bangko po ba ito? Pakipatigil po ang lahat ng tarheta na nakapangalan kay Ligaya. Opo, lahat po. Ang kwentong ito ay nakasimula 7 taon nakaraan. Ikinasal ako nung ako ay 28 taong gulang. Ang lalaking Najing asawa ko, si Carlos, ay nakilala ko lamang dahil sa isang ipinakasundong pakikita ng mga kaibigan. Kung tatanungin ninyo ako, napakapangkaraniwan ng unang impresyon ko sa kanya. Hindi siya ganon kakisi, hindi rin siya matangkad at wala siyang anumang katangian na titinggalain ng sinuman. Ngunit may isang bagay na tunay na nakapukaw sa aking puso. Ligaya, kumain ka na ba ng hapunan? Tuwing makikita kami, iyon ang unang lumalabas sa kanyang bibig. Tila ba isang napakaliit na bagay, ngunit sa aking matainga, iyon ang pinakamainit na salitang aking narinig. Ang pamilya ko ay may malaking negosyo. Mula pa nung bata ako, palaging abala ang aking mga magulang. Hindi naman masamang tao ang aking ina. Siya ay mapagmahal, ngunit talagang wala siyang oras. Kaya naman, kapag may isang tao na tatanong kung laman na ba ang aking tiyan, ganun na lamang ang aking kagalakan, iyon ang tanging dahilan kung bakit ako nahulog kay Carlos. Hindi ko kailangan ng isang lalaking marangya. Sapat na sa akin ang isang tao may mainit na puso. Nang mapapasyahan na ang aming kasal, napadesisyonan kong itago ang isang malaking lihim, ang tunay na yaman ng aking pamilya. Ang aking ina ay namamay-ari ang ilang malalaking lupain at gusali sa Makati at Quezon City at mayroon din siyang negosyo at patatayo ang maastruktura. Sa katunayan, may isang mataas na gusali na nakapangalan mismo sa akin. Kung tutuusin, kami ay kabilang sa mga nakaririwasa sa buhay. Bakit ko inilihim ang lahat ng ito? Dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka ang yaman ko lamang ang kanyang pakay at hindi ang tunay kong pagkatao na scoring tanggapin akong kanyang pamilya ng walang halong pakagahaman sa salapi. Gusto ko lamang pumasok sa kanilang pamilya bilang isang simpleng manugang. Ngunit kapag binabalikan ko ang nakaraan, iyon ang pinakahangal na decision na ginawa ko sa aking buong buhay. Noong una kong makilala ang aking biyenan, hindi naman masama ang aking Najing kutok. Siya ay isang babaeng maayos, manamit, may suwat na perlas sa kanyang tainga at mukhang kagalang-galang. Ligaya, medyo may kakulangan ang aking si Carlos, ngunit siya ay napakabait. Alagaan mo siyang mabuti, ha? Sinabi niya iyon habang mahigpit na nakahawa sa aking kamay. Napakainit ng kanyang palat. Naisip ko na magiging mayos ang lahat sa pamilyang ito. Ang aming kasal ay naging napakasimple. Naisana nga aking ina na makaroon kami ng malaking handaan. Ngunit pinigilan ko siya upang hindi mapahiya ang pamilya ni Carlos na walang kakayahang gumastos na malaki. Sa halip, tahimik akong bumili ng mga gamit sa bahay at nagbigay ng malaking tulong pinansyal para sa aming upahang bahay. Walang nautos sa akin na gawin iyon. Naisip ko lamang na dahil bahagi na ako ng kanilang pamilya, iyon ay isang neutral na bagay na dapat kong gawin bilang asawa. Ang tunay na problema ay nagsimula sa unang taon ng aming pagsasama. Ligaya, may magandang balita na ba? Palaging tinatanong iyon ng aking biyenan tuwing sasapit ang araw ng Pasko o Bagong Taon. Noong una, nakangiti pa siya habang sinasabi iyon. Tila ba nakbibiro lamang? Wala pa po, inay. Ganun ba? Sa bagay, bata pa naman kayo. Gano ang aming usapan. Ngunit nang lumipas ang 1 taon at naging 2 taon, unti-unting nabago ang tono ng kanyang pananalita. Ligaya, napatingin ka na ba sa manggagamot? Kailan pa kayo kinasal? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari?
Pumunta ako sa pagamutan. Sumailalim ako sa napakaraming pagsusuri. Ang lumabas na resulta ay walang tiyak na dahilan. Walang malinaw na problema sa aking katawan kung bakit hindi ako magdalang tao. Sinabi nga manggagamot na kailangan ko raw bawasan ang aking pag-alala at pagkapagod. Nang ipakita ko ang papangang resulta sa aking biyenan, matagal niya itong tinitigan at saka nagsalita. Kung walang malinaw na dahilan, malamang ay nasa iyo ang problema. Walang anumang sakit ang aking anak. Mula sa araw na iyon na bago ang talim ng kanya matingin, unti-unti ring napunta sa aking mabalikat ang lahat ng gastusin sa bahay ng aking biyenan. Ako ang namamalengke, ako ang nadadala sa aking biyenang lalaki sa paggamutan at ako ang naasikaso ng lahat ng kailangan tuwing may pagdiriwang. Sa paglipas ng panahon, ang pambili ng pagkain, bayad sa manggagamot at iba pang gastusin ay dahan-dahang binabayaran gamit ang aking sariling tarheta ng bangko. Simula iyon na iabot ko ang aking tarheta habang namimili kami. Inay, gamitin niyo muna ito para po sa gastusin sa bahay. Naku, nakahiya naman. Sigurado ka ba? Opo, huwag po kayong mag-alala. Ang isang beses na iyon ay nasundan ng pangalawa. Ang bayad sa pagamutan ng biyenang lalaki, ang padala para sa paaral ng kapatid ni Carlos na si Elena sa ibang bansa, pati na rin ang buwan ng bayarin sa kuryente at tubig ng kanilang bahay. Lahat ng iyon ay nakapangalan sa akin at binabawas buwan-buwan sa aking sariling ipon. Umaabot sa napakalaking halaga ang nawawala sa akin. Ngunit walang pakialam ang pamilya ng aking asawa kung kaninong salapi iyon. Para sa kanila, iyon ay yaman ng pamilya. Hinayaan ko na lamang iyon at ginawang automatiko ang pagbabayad. Pamilya ko sila, iisang bubong na ang aming tinitirhan. Iyon ang aking pinaniniwalaan. Nang panahong iyon, nasimulang umuwi ng gabi si Carlos, mapapagabi ako ngayon sa opisina. Baka abutin ako ng madaling araw, maghahanda ba ako ng hapunan, hindi na, sa labas na lang ako kakain. 3 o 4 na beses sa isang linggo ay ganun ang nangyayari. Kahit araw ka mamahinga, umaalis siya para raw makipagkita sama-kasama sa trabaho o dahil may kailangang tapusin. Inisip ko na lamang na talagang abala siya. Ganun din ang sinasabi ng aking biyenan, talagang abala lang si Carlos. Ang lalaki ay kailangang mapakapagod sa labas upang kumita nga salapi. Ikaw, bantayan mo na lamang ang bahay ninyo. Opo, inay. Naniwala ako sa masalitang iyon. Binantayan ko ang aming bahay. Sa loob ng 7 taon. Ngunit hindi ko alam noong panahong iyon kung may halaga pa bang bantayan ang bahay na iyon. Alam mo ba kung ano ang sinasabi nga mga tao sa paligid tungkol sa akin? Hindi mo alam kung gaano nakakahiya na ang manugang ko ay hindi magawang mabigay ng supling. Pasko noon, 2 taon ng aming pagsasama. Sinabi iyon ng aking biyenan habang nasa kusina kami. Nakataliko ako at nagluto ng pagkain. Naramdaman ko ang panginginingang sandok na hawak ko. Patawa po, inay, kusang lumabas ang salitang iyon sa aking bibig. Kahit hindi ko alam kung ano ang dapat kong ihingi ng tawad, humingi pa rin ako ng tawad. Nang gabing iyon, mahigpit kong niyakap ang aking kumot. Hindi ako umiyak, hindi pa, dahil nung sandaling iyon, umasa pa rin ako. Umaasa ako na kung mas pagbubutihan ko pa, baka magbago ang lahat. Na kung makakaroon ako nga nakangingiti rin ang aking biyenan na uwi rin ng maga si Carlos, 7 taon na ang nakarara, ganon ako kahanggal. Paksapi nga 3 taon ng aming kasal, tuluyan na nabago ang salita ng aking biyenan, nawalan na ang pagtatanong kung may magandang balita, sa halip iba na ang kanyang sinasabi. Dapat mong bayaran ang kinakain mo para may karapatan kang manatili sa bahay na ito. Nang una kong marinig iyon, nahuhugas ako ng pinggan. Naksalita ang aking biyenan mula sa aking likuran. Hindi niya iyon direktang sinabi sa akin. Para siyang kinakausap ang sarili habang nanonood ng television. Ngunit mas masakit iyon dahil parang inilalahat lamang niya ang isang katotohanan. Huminto ang makamay ko sa paghuhugas. Ngunit wala akong nasabi,
Hindi ko alam kung ano ang dapat isagot. Mula noon, naging mas matapang ang aking biyenan. Wala naman siyang silbi dahil hindi siya magkaanak. Naawa na ako sa aking anak na si Carlos. Lahat ng manugang nga aking makaibigan ay may dalawa ng anak, samantalang ang bahay namin ay tahimik pa rin. Noong una, sa kusina niya lamang iyon sinasabi hanggang sa umabot sa hapakainan at kumalat sa bulwagan. Kalaunan, kahit sa pag-uusap nila sa telepono ng kanyang kamaanak ay sinasabi niya iyon kahit naririnig ko. Mabait sana ang manugang ko ngunit napakatahimik ng bahay dahil walang bata. Dinik na dinik ko ang paksang ayon ng tiyahin ni Carlos sa kabilang linya. Lalo itong lumala kapag umuwi ang kapatid ni Carlos na si Elena mula sa ibang bansa para makbakasyon. Si Elena na pinaara ko gamit ang sarili kong salapi, ngunit palejing may matatalim na salita para sa akin. Hindi man lang niya inisip kung kaninong pawis ang ginagamit niya. Ate, sa totoo lang, hindi ka ba naawa sa kuya ko kung ibang babae lang ang pinakasalan niya? Siguro may dalawa na siyang anak ngayon. Sinabi niya iyon habang nakaupo sa malambot naming upuan. Nakapatong ang kanyang mamahaling bibitin sa kanya nga ita habang kinakain ang prutas na hiniwa ko para sa kanya. Wala man lang sweteng dinala ang babaeng ito sa pamilya natin. Ngumiti lamang ako. Kapag hindi na alam ng isang tao kung ano ang gagawin, natututo siyang ngumiti na lamang. Tangi ako lang ang nakakaalam kung gaano kapait ang ngiting iyon. Madilim na ang kalangitan nang maisip ko ang lahat ng ito. Ang hanging malamig na dumadampi sa aking balat ay napapaalala ng gagabing hinintay ko ang pauwi ni Carlos. Magabing pilit kong ipinikit ang aking mga mata kahit amoy na amoy ko ang matapang na pabangungang ibang babae sa kanyang ladamit. Sapat na kaya ang mapaghihirap na ito upang gisingin ako sa katotohanan o may mas madilim pang lihim na naghihintay sa likod na mapintong ng pamilyang ito na handang sumira sa huling hiblang ng aking paasa. Lumipas ang ika-4 at ika-5 taon ng aming pagsasama. Ang salitang dati ay pasaring lamang ay naging lantaran ng pang-alipusta. Ang buhay ko sa loob ng bahay na iyon ay naging isang walang katapusang paikot ng gawaing bahay at pananahimik. Isang gabi, ramdam ko ang lami na tumatagos sa aking magabuto. Nagising ako bandang alauna ng madaling araw. Nauhaw ako kaya bumangon ako upang kumuha ng tubig sa kusina. Hindi pa pala umuwi si Carlos o baka kararating niya lamang. Nang dumaan ako sa pasilyo patungo sa salas, napansin kong bukas ang ilaw. May narinig akong nausap. Boses ni Carlos at ng aking biyenan. Huminto ako sa paglalakad. Ipinikit ko ang aking mga mata at isinandal ang aking likod sa malamig na padang ng pasilyo. Inay, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Boses ni Carlos iyon. Mas mababa at mas seryoso kaysa sa karaniwan. Ano iyon? Napano ka? Tanong ng aking biyenan. Inay, may babae po ako sa labas. Tila tumigil ang paikot ng mundo ko, parang may pumilipit sa aking puso. Gusto kong tapan ang aking mata, ngunit hindi ako makakilos at nabuntis ko siya, inay. Naging tahimik ang buong paligid. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto ang lumipas. Hinintay kong sumigaw ang aking biyenan. Hinintay kong paluin niya si Carlos ay sabihin, walang hiya ka, paano mo nagawa iyan sa asawa mo, ngunit walang ganoong nangyari. Ilang buwan na, kalmado ang boses ng matanda. 3 buwan po, akin talaga ang bata, nakakasiguro ako. Muling nahari ang katahimikan. At pagkatapos, ang nasalitang dumuro sa huling natitirang pag-asa sa aking pagkatao. Mabuti pa nga iyan. Nalambot ang aking matuhod. Kung hindi ako nakasandal sa pader, siguradong napasalampak na ako sa sahig. Nangingini ang aking buong katawan ngunit hindi ako makagawa ng kahit anong ingay. Natatakot akong mahuli nila ako. Mabuti po, si Carlos mismo ay tila nagulat sa sagot ni kanyang ina. 7 taon na kayo nagsasama ni Ligaya pero hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari. Sa totoo lang, nainip na rin ako. Ilang beses na siyang napatingin sa manggagamot pero wala naman daw dahilan.
Paano mangyayari iyon? Tapusin na natin ito ng malinis. Ako na ang bahalang kumausap kay Ligaya, manahimik ka na lamang. Ganun lang iyon kadali para sa kanya. Parang naglilista lamang siya ng mabibilhin sa palengke. Ang 7 taon ng aking paglilingkod, ang pagpapakumbaba, ang lahat ng salaping ibinigay ko sa kanila. Lahat ng iyon ay naglaho ng parang bulad dahil lamang hindi ako makaanak. Nung gabing iyon, bumalik ako sa aming silit ng walang ingay. Nakumot ako at pumikit ngunit hindi ako dinalaw ng antok. Umikot ang aking paningin. Paulit-ulit na umaling-aungaw sa aking isipan ang sinabi ng aking biyenan. Mabuti pa nga iyan. 3 araw matapos iyon, tinawa ako ng aking biyenan sa hapag-kainan. Wala si Carlos. Ang naroon lamang ay ang kanyang kapatid na si Elena na kababalik lamang mula sa ibang bansa. Ligaya, maupo ka. May kailangan tayong pag-usapan. Umupo ako? Alam ko na kung ano ang sasabihin niya. May iba ng pamilya si Carlos, may iba siyang inanakan. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata. Wala ni katiting na pagsisisi. Sa totoo lang, 7 taon ka na rito pero hindi mo magawang bigyan ng anak ang anak ko. Hindi maaring maputol ang lahi namin. Tapusin na natin ito ng malinis. Kahit paano, umaasa pa rin akong may matitirang konsensya sa kanila. Inay, wala naman po akong ginawang masama. Iyon lamang ang nakaya kong sabihin. Parang may nakabara sa aking lalamunan. Ano naman kung wala kang ginawang masama kung wala ka namang silbi, sabat ni Elena. Ate, maging patika na lang tayo. Mas mabuti nang magiwalay kayo ng maayos. Kailangan din ni kuya ng anak. Kinabukasan, inihain sa akin ang mga papeles ng paghihiwalay. May kasama pa silang abogado. Nang basahin ko ang papeles, nakita kong walang nakalaga na sustento o anumahatyan ng ari-arian. Bakit naman kita bibigyan ng sustento? Tanong ang aking biyenan habang nakahalukip-kip. 7 taon kang nakikain at nakitira sa bahay na ito. Dapat ka pengang mapasalamat. At isipin mo na lang, 7 taon kang hinintay ni Kuya, dakdak pa ni Elena. Napatingin ako kay Carlos na nakaupo sa dulo ngang upuan. Nakayuko lamang siya. Siya ang gumawa ngang kasalanan, siya ang nataksil, ngunit ni isang salita ay wala siyang sinabi upang ipatanggol ako. Walang luha na pumata mula sa aking nga mata. Kinuha ko ang panulat at pinirmahan ang papeles. Gusto ko na lamang makawala sa impyernong ito. Inimpake ko ang aking magamit, 7 taon, ngunit isang maleta lamang ang naglaman ng lahat ng aking alaala. Ang madami ko, ilang pampaganda at isang litrato namin noong unang taon ng aming kasal. Nang maglakad ako palabas ng pintuan, nakaupo lamang ang aking biyenan sa salas at nanonood ng telebisyon. Hindi man lamang siya lumingon. Maingat ka, narinig kong sabi ni Elena. Mabuti na rin ito, maka kahanap na rin kami ng bagong manugang. Sumakay ako ng taksi. Nang tanungin ako nga super kung saan ako pupunta, matagal bago ako nakasagot. Sa isang malaking nayumpo sa Makati, sabi ko sa wakas. Habang papalayo ang taksi, doon lamang pumata ang aking maluha. Umiyak ako ng tahimik sa likod ng sasakyan habang pinakmamasdan ang nakdaraang sasakyan sa malaking kalsada. Nawala sa isip ko ang pinakamahalagang bagay. Ang matarheta ng bangko na ginagamit nila, lahat iyon ay nakapangalan sa akin. Nakalimutan ko iyon dahil sa labis na kalungkutan at pagmamadali. Nang bumukas ang malaking tarangkahan ng aming mansyon, nakita ko ang aking ina na nakatayo sa may pintuan. Pagkababa ko, tiningnan niya ako at ang aking maleta. Hindi siya nagtanong. Niyakap niya lamang ako na mahigpit. Dun, bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan ko sa loob ng 7 taon. Lumipas ang 2 buwan mula nang makauwi ako sa aming tahanan. Bumalik ang sigla ng aking katawan. Nakakatulo na ako ng 8 oras bawat gabi, malayo sa buhay ko noon na laging naalala kung anong oras uwi ang asawa ko. Pinagluluto ako nga aking inang ng masasarap na pagkain, ngunit nitong manakaraang araw may kakaiba akong nararamdaman.
Madalas akong nahihilo tuwing umaga. Kapag naamoy ko ang paborito kong kape, nasusuka ako. Akala ko noong una ay dahil lamang sa pagbabago ng aking kinakain. Ngunit nang hindi ito mawala makalipas ang isang linggo, pinilit ako ng aking ina na mapatingin sa manggagamot. Nang lumabas ang resulta ng aking pagsusuri, tinitigan ako ng manggagamot ng may halong ngiti. Napakapambihira talaga ng buhay, hindi ba? Sabi niya, alam ko kung ano ang pinagdaanan mo sa loob ng 7 taon, pero tila ba nakamali ang lahat ng umalipusta sa iyo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko, ang kaba ay unti-unting gumagapang sa aking dibdib. Wala po ba ako malalang sakit? Sakit? Hindi ito sakit, Ligaya. Ang tanging tanong na lamang ngayon ay kung paano mo tatanggapin ang biyayang matagal ng ipinakait sa iyo ang tadhana. Buntis po kayo, Ligaya. 8 linggo na? Ang nasalitang iyon ay tila isang malakas na kulok na yumani sa aking buong pagkatao. Nakatingin lamang ako sa manggagamot, hindi makapaniwala sa aking narinig. Nakabuka ang aking mga labingunit, walang tunog na lumalabas. Paanong mangyayari iyon? 7 taon. 7 taon akong nagdusa, uminom ng kung ano-anong gamot at tiniis ang matatalim na salita ng aking biyenan dahil wala raw akong silbi. Ipinaliwanag sa aking ng manggagamot ang lahat. Ang labis na paalala, ang walang katapusang panginginig ng aking kalamnan dahil sa takot at ang kawalan ng sapat na tulog sa bahay na iyon. Ang lahat ng iyon ay unti-unting sumira sa kaayusan ng aking katawan. Nang makalaya ako sa impayanong iyon at makawi sa yakap ng aking ina, nakapahpahinga ang aking isip at katawan. Bumalik ang aking sigla at doon nangyari ang isang himala. Naglakad ako palabas ng pagamutan na tila lumulutang. Nang makaupo ako sa isang mahabang upuan sa pasilyo, doon bumuhos ang aking mga luha. Umiyak ako ng napakalakas, napatanto ko ang malagim na katotohanan. Sila ang dahilan kung bakit hindi ako makaanak. Ang kalupitan ng aking biyenan at ang panlalamig ni Carlos ang pumatay sa aking kakayahang magbigay ng buhay. Tapos sila pa ang may ganang palayasin ako at ipapalit sa isang babaeng nabuntis sa labas. At ang pinakamasakit sa lahat, na itaboy nila ako palayo, dala-dala ko na pala sa aking sinapupunan ang anak na matagal nilang hinihintay. Pag-uwi ko sa aming tahanan, sinalubong ako ng aking ina nang sabihin ko sa kanya ang ibinalita ng manggagamot. Natigilan siya, napahawa siya sa kanyang dibdib at tuluyan ring napahagulgol. Niyakap niya ako na napakahipit. Hindi natin sasabihin sa kanila ang tungkol dito, bulong ng aking ina habang hinahagot ang aking likod. Ang batang ito ay sa atin lamang, wala silang karapatan sa buhay ng aking apo, sila na ang nagtaboy sa iyo. Tumango ako, hinaplos ko ang aking tiyan, wala pa itong umbo, ngunit nararamdaman ko na ang init ay ang isang buhay na tumitibo sa loob ko. Ipinangako ko sa aking sarili na kailanman ay hindi ko hahayaang maranasan ng aking anak ang pagmamalupit ng pamilyang iyon. Lumipas ang 7 buwan, malaki na ang aking tiyan. Payapa ang naging takbo ng aking buhay sa piling ng aking ina. Nawala na ang ngabakas ng puyat at pagod sa aking mukha. Isang hapon napapasyahan kong maglakat-lakat sa paligid ng isang malaking pamilihan sa Makati. Kailangan kong ehersisyo para sa aking panganganak. Nakasuot ako ng isang maluwag na kasuotan na kulay kapa upang hindi masyadong halata ang aking kalagayan at upang maging maginhawa ang aking paglalakad. Habang tumatawid ako patungo sa isang tindahan ng damit pambata, narinig ko ang isang pamilyar at nakakakilabot na tawa. Nanigas ang aking nabinti. Kahit nakataliko ako, kilalang-kilala ko ang boses na iyon. Lumingon ako ng bahadya. Ang aking biyenan, may kasama siyang 2 ginang na kasing edad niya. May hawak silang nga mamahaling supot nam nga pinamili mula sa nga kilalang tindahan. Siya ay nakasuot pa rin ng kanyang paboritong kwintas na perlas at mukhang tuwang-tuwa sa kanilang pausa.
Akmang tatalikod na sana ako upang umiwas, ngunit huli na ang lahat, nak tama ang aming mapaningin. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay at ang unti-unting paguhit ng isang mapanuyang ngiti sa kanyang ngalabi. Sa halip na lumihis ng daan, sinadya niyang lumapit sa aking gawi. Sinadya niyang lakasan ang kanyang boses upang marinig ng mataong naglalakat sa paligid. Aba, tingnan nga naman kung sino ang narito, ang dating manugang kong walang silbi. Napatigil ang dalawang ginang na kasama niya at pinakmasdan ako mula ulo hanggang paa. Dahil sa luwak ng aking damit, hindi nila napansin ang aking malaking tiyan. Alam ninyo ba, sabi niya sa kanyang makasama, 7 taon siyang nakipisan sa amin ngunit ni isang supling ay hindi nakapabigay. Muntik na kaming mawalan ng tagapamana dahil sa kanya. Mabuti na lamang at maagang nagising ang aking anak at nakahanap ng babaeng may pakinabang. Narinig ko ang makbulungan ng maktaong nakapaligid sa amin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mukha, ngunit hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa isang matinding galit na matagal ko nang ibinaon. Tinitigan ko ang supot na hawak niya. Tinitigan ko ang kanyang mga sapatos, ang kanyang mga alahas at ang damit ng kanyang mga kasama na siguradong siya ang nakbayad. Sa isang iklap, tila nakliwanag ang aking isipan ang makatarita na bangko, ang mabayarin sa bahay nila, ang papapagamot ng kanyang asawa, ang paaral ni Elena sa ibang bansa at ang maluho niya. Lahat iyon ay nakapangalan sa akin at automatikong binabawas sa aking yaman. 7 buwan na kaming hiwalay ni Carlos ngunit patuloy pa rin nilang sinasait ang aking salapi. Ngumiti ako, isang ngiti na napataka sa aking biyenan. Dahan-dahan kong binuksan ang aking bitbitin at inilabas ang aking telepono. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Habang pinipindot ko ang numerong ng bangko upang tapusin ang lahat ng kanilang kaligayahan, isang malakas na boses ng lalaki ang biglang tumawag sa aking pangalan mula sa aking likuran, isang boses na nakpatikal sa paktibok na aking puso. Sino ang taong ito na nakakita sa aming pahaharap? Lumingon ako upang tingnan kung sino ang nakmamayari ng pamilya na boses na iyon na yumani sa aking pandinig. Unti-unting nanlaki ang aking mata nang makita ko ang pinanggalingan ng tunog. Ang lalaking nakatayo ilang hakbang lamang mula sa akin ay walang iba kundi si Carlos, ang aking dating asawa, ang lalaking pinaalayan kong 7 taon kang aking buhay. Ngunit hindi siya ang Carlos na nakilala ko, hindi siya ang lalaking laging maayos ang pananamit at puno ng kumpiyansa sa sarili. Ang lalaking nasa harapan ko ngayon ay tila pinakaitan ng sigla at pag-asa. Gusot ang kanyang suot na kamisa, magulo at mahaba na ang kanyang buhok at may malaalim na itim na kurba sa ilalim ng kanyang mata. Napakalayo ng kanyang kaawa-awang hitsura sa kanyang ina na nakatayo sa aking harapan, na balot ng mamahaling alahas at nakasuot ng magagarang damit na binili mula sa aking sariling bulsa. Ana, anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang hitsura mo? Gulat na tanong ng aking biyenan. Kumuno ang kanyang nuhabang pinakmamasdan ang sariling anak. Tila kinakahiya niya ang kalagayan nito sa harap mga kanyang makaibigang ginang. Hindi siya pinansin ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa akin. Tinitigan niya ang aking mukha na tila isang taong uhaw na nakakita ng tubig sa disyerto. Siguro ay napansin niya ang malaking pagbabago sa akin. Wala na ang mabakas ng puyat, pagod at walang katapusang paalala na laging nakapinta sa aking mukha nun. Sa halip, ang mukha ko ngayon ay maaliwalas, may kulay ang mga pisngi at tila naliliwanag dahil sa kapayapaan na aking nararamdaman. Pinasadahan niya ng tingin ang aking kabuuan, ngunit dahil sa maluwag kong kasuotan at sa pagkakaposisyon ng aking bitbitin sa aking harapan, hindi niya napansin ang malaking umbok sa aking sinapupunan. Ligaya, mahinang sambit niya. Ang kanyang boses ay nangingini ay punong kampak sisisi. Kailangan kitang makausap. Parang awa mo na, pakinggan mo ako. Bago pa ako makasagot, pumagit na ang aking biyenan. Anong kakausapin mo sa babaeng iyan?
Wala na kayong dapat pausapan ng bao na iyan. Halika na, baka hinihintay ka ng bago mong asawa. Bumili pa naman ako nga damit para sa magiging apo ko. Ayaw kong sayangin ang oras ko rito. Nang marinig iyon ni Carlos, tila gumuho ang kanyang nga balikat. Napasabuno siya sa kanyang sariling buho at tumingin sa kanyang ina ng may panlulumo. Inay, tumigil na po kayo, umalis na siya. Iniwan na niya ako. Nanlaki ang mga mata ng aking biyenan. Nabuwal ang dalawang ginang na kasama niya at nakatinginan. Anong iniwan? Paano ang dinadala niyang bata? Ang tagapak mana natin? Nangingini na tanong ang matanda. Hindi ko ana iyon, sigaw ni Carlos sa gitna ng pamilihan. Nalaman ko na lang kaninang umaga, niloko niya ako, tinangay niya ang natitira nating salapi sa bahay at sumama sa tunay na amo ng kanyang dinadala. Wala na tayong pera, inay, wala na. Tila tumigil ang paikot ng mundo para sa aking biyenan. Namutla ang kanyang muha, nabitawan niya ang mamahaling supot na hawak niya. Nakalat siya makintab na siya higang gadamit sapatos at pabanggo na binili niya gamit ang kaking salapi. Nangingini ang kanyang malabing ngunit walang anumang salitang lumabas. Ang matapang at palalo niyang anyo kanina ay napalitan ng matinding takot at kahihiyan. Pinamasdan ko silang dalawa ng walang emosyon, ang mag-ina na natapon sa akin na parang basura 7 buwan na ang nakalipas. Ang taong sumira sa aking pagkatao na paramdam sa akin na wala akong kwenta at itinuring akong isang kasangkapan na madaling palitan. Ngayon, nasa harapan ko sila, unti-unting nawawasa ang kanilang pinakaingatang mundo. Naramdaman ko ang paggalaw nga aking anak sa aking sinapupunan. Isang banayat ngunit malakas na sipa, tila sinasabi niya sa akin na uwa akong matakot at narito lamang siya. Huminga ako ng malalim. Taningnan ko si Carlos nang walang anumang bakas ng awa. Hindi na tayo kailanman mag-usap, Carlos, malamig kong sabi, buda na kayo sa buhay ko. Pagkatapos ay itinapat ko ang aking telepono sa aking tainga, nakakonekta na ito sa kinatawan ng bangko na kanina ko pa tinatawagan. Magandang hapon po, ako po si Ligaya. Nais ko pong ipasara ang lahat ng aking matarheta. Opo, lahat ng nakakonekta sa aking pangunahing imbakan ng salapi. Lalo na po ang tarhetang ginagamit sa pagamutan sa pagbabayad ng kuryente at tubig sa bahay sa Quezon City, ang tarheta para sa pagpapadala ng salapi sa ibang bansa, at ang tarheta na ginagamit sa pamilihan. Opo, ngayon na po mismo. Putulin niyo na po ang lahat. Habang sinasabi ko ang bawat salita, nakita ko ang unti-unting pagkawalan ng kulay sa mukha ng aking biyenan. Tila siya binuhusan ng nagayalong tubig. Tiningnan niya ako na parang nakakita ng isang multo. Anong ginagawa mo? Nangingini niyang tanong. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Anong tarheta ang pinapasara mo? Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Binigyan ko siya ng isang matalim na ngiti. Ang taratang ginagamit mo sa pagbili ng mga alahas at damit na iyan na nakala sa sahi, inay. Ang tarhetang ipinamabayad ninyo sa pagamutan para sa mahal na gamot ni Itay buwan-buwan. Ang tarhetang ginagamit ninyo para ipadala sa marangyang paaral ni Elena sa ibang bansa. At ang tarhetang pambayad ninyo sa kuryente at tubig ng malaking bahay na tinitirhan ninyo, hindi makapaniwala ang aking biyenan. Napanganga siya habang patuloy na nangingini ang kanyang matuhot. Si Carlos ay nakatiti lamang sa akin. Tila ngayon lamang napatanto kung gaano kalaki ang nawala sa kanila. Para ko ang ginagamit ninyo sa loop ng 7 taon, papatuloy ko. Ang aking boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. Para ko ang bumuhay sa inyo. Para nga manugang na tinawa ninyong walang silbi at walang dalang suwit. Ngayon, tapos na ang maliligayang araw ninyo. Matuto kayong tumayo sa sarili ninyong ngapa. Tinalikuran ko sila at naglakad palayo ng may tasno.
Narinig ko ang paksigaw nga aking biyenan, tinatawag niya ang aking pangalan, nagmamakaawa, habang si Carlos ay paulit-ulit na humihinging tawad mula sa aking likuran. Ngunit hindi na ako lumingon pa. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanila ay napakagaan. Tila nabunutan akong napakalaking tini sa dibdib na matagal kong dinala. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa aming hapagkainan kasama ang aking ina, walang tigil sa pailaw ang aking telepono. Nakapatay ang tunog nito, ngunit nakikita ko ang sunod-sunod na papasok ng mga tawa at mensahe. 28 tawa na hindi ko sinagot. Mula sa telepono sa bahay nila, mula sa telepono ng biyenan ko, mula kay Carlos, at maging mula kay Elena na nasa ibang bansa. May mensahe rin pumasok. Binuksan ko ang isa mula kay Elena. Ate, bakit hindi gumagana ang tarheta? Nakakahiya. Nakatayo ako sa harapan ng may-ari ng aking tinitirhan. Hindi ako makapagbayad ng upa. Palalayasin na nila ako bukas kung hindi ako makakabayad. Tulungan mo ako, ate. Parang awa mo na. Napangiti ako ng mapay. Ang babaeng walang ginawa kundi maliitin ako at sabihing wala akong dalang swerte sa kanilang pamilya, ngayon ay umiyak at nagmamakaawa sa akin. Ang babaeng kumakain ng masasarap na pagkain gamit ang aking pawis, ngayon ay nangangamba kung saan siya matutulog bukas. Ipinatong ko ang telepono sa mesa ng pabalitat at ipinapatuloy ang pagkain na mainit na sabaw na inihanda ng aking ina, wala na akong pakialam sa kanila. Kinabukasan, kinausap ko ang mga pinakakatiwalaang abogado ng aming pamilya. Ipinautos ko na simulan na ang proseso upang bawiin ang malaking puhunan na ibinigay ng aking ina para sa negosyo ni Carlos nung bago pa lamang kaming kasal. Hindi nila alam na ang salaping na tayo ng kanyang negosyo ay galing din sa amin. Kapag nangyari iyon, tuluyan ng babaksa ang kanyang kumpanya at malulubog siya sa napakalaking utang. Wala na silang matatakbuhan. Ang lahat ng kanilang inaasahan ay guguho na parang kastilyong buhangin. Naging payapa ang nga sumunod na linggo. Patuloy sa paglaki ang aking tiyan at mas naging malikot ang aking anak. Pakiramdam ko ay tuluyan na akong nakalaya sa madilim na kahapon. Inayos na rin ng aking ina ang silip para sa aking sanggol. Puno nga makukulay na laruan at malambot na higaan. Ngunit isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan, humahampas ang hangin sa mapuno at kumukulo ng napakalakas. Nakarinig kami ng sunod-sunod at malalakas na katok sa aming malaking tarangkahan. Tila may isang taong desperado na nagpupumilit pumasok. Sino ang taong iyon na sumugot sa gitna ng matinding bagyo, nakaluhot sa basang semento at walang tigil na sumisigaw sa labas ng aming bahay upang magmakaawa? Ang malalakas na patak ng ulan ay walang awang humahampas sa salamin ng aming bintana. Mula sa ikalawang palapa, tumanaw ako sa labas patungo sa aming mataas na tarangkahan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan na paminsan-minsan ay nagliliwanag dahil sa matatalim na kidlat, nakita ko ang isang figura na lalaking nakaluhot sa basang kalsada. Si Carlos. Basang-basa ang kanyang damit na nakadikit na sa kanyang panginginik na katawan. Nakatinggala siya sa aming bahay, sumisigaw, bagaman nilulunod ng kulot at ulan ang kanyang boses. Huwa mong pagbuksan, mariing utos ng aking ina sa aming mga kasambahay na sana ay lalabas dala ang payong. Hayaan ninyo siyang magdusa diyan, kulang pa iyan sa ginawa niya sa anak ko. Pinagmasdan ko lamang siya, dati, kapag umulan at wala pa siya sa bahay, hindi ako mapakali. Tatawag ako ng pauli-uli, mag-init ng sabaw at maghihintay sa tabi ng pinto hanggang madaling araw. Ngunit ngayon, habang nakikita ko siyang nagmamakaawa sa gitna ng bayo, wala akong naramdaman, walang awa, walang galit, isang malamig na kawalan ng pakialam. Kumuha ako ng isang malaking payong. Ako na po ang lalabas, inay, sabi ko, tatapusin ko na po ito ng tuluyan.
Naklakat ako palabas ng pintuan, ang malami na hangin ay sumalubong sa akin. Nang mabuksan ang maliit na pinto sa tabi ng malaking tarangkahan, napaangat ang ulo ni Carlos. Namumula ang kanyang mga mata, nangingini ang kanyang mga labi at mukha siyang isang pulubing nawalan ng direksyon sa buhay. Ligaya, humihibing sabi niya habang nakaluhot pa rin sa putikan. Patawarin mo ako, parang awa mo na, wala na akong mapuntahan. Ang negosyo ko. Kinuha nga, abogado ninyo ang lahat ng puhunan. Nabaon ako sa utang. Ang bahay namin ay kukunin ng bangko bukas. Si Elena ay umuwi na at walang ginawa kundi sisihin ako. Si inay, hindi niya matanggap ang nangyari at nakakasakit na. Tiningnan ko siya sa mga mata. Hinarangan ko ang aking sarili gamit ang payong upang hindi mabasa ang aking lumalaking tiyan. Carlos, ano ang inaasahan mong gagawin ko? Babayaran ko ang utang mo. Bubuhayin ko ulit ang pamilya mong walang ginawa kundi tapakan ang aking pagkatao. Mababago na ako, pangako niya, pili na inaabot ang laylayan na aking damit ngunit umatras ako. Ibabalik natin ang dati, tayong dalawa, mahahal ko pa rin kita, ligaya. Natawa ako, isang mapay na tawa na sumabay sa ihip ng hangin. Mahal, Carlos, hindi mo alam ang kahulugan ng salitang iyon. Iniwan mo ako para sa ibang babae dahil hindi ako makaanak. At nang malamang hindi, iyo ang bata ang ninakawan kaniya, saka mo lang naisipang bumalik. Hindi pa mamahal iyan, kapan nga muka ang tawa diyan. Hinaplos ko ang aking tiyan. Ipinayko ko ang aking katawan ng bahagyo upang makita niya sa ilalim ng liwanag ng poste ang aking kalagayan. Nanlaki ang kanyang mata at napatakip siya sa kanyang bibig nang mapatanto ang kanyang nakikita. Opo, Carlos, buntis ako, mariin kong sabi, buntis ako nang palayasin ninyo ako sa bahay ninyo. Pinalayas ninyo ang tunay ninyong dugo at laman para sa isang batang hindi naman sa iyo. Napasupsop si Carlos sa putikan at yumiyak ng napakalakas. Isang iyak na matinding pagsisisi na kailanman ay hindi na mababago ang nakaraan. Ang batang ito ay akin lamang. Wala kayong karapatan sa kanya. Ito na ang huling beses na makikita mo ako. Kapak bumalik ka pa rito, ipapapulis na kita. Tinalikuran ko siya at isinara ang tarangkahan. Iniwan ko siyang nakaluhmok sa dilam at lamang na kabi. Lumipas ang ilang buwan, dumating ang araw na pinakahihintay ko. Nasimula ang pananakit ng aking tiyan, isang sakit na masaya kong tiniis. Sa isang malinis at maayos na silid sa paggamutan, narinig ko ang pinakamagandang tunog sa buong mundo, ang unang iyak ng aking anak. Isang malusok na lalaki, nang ilapit na nas ang bata sa aking dibdib, napaluha ako sa labis na kaligayahan. Ang kanyang maliliit na kamay, ang kanyang mapupulang pisngi, ang kanyang amoy na amoy gatas, siya ang aking tagapaglitas. Siya ang nabigay ng bagong kahulugan sa aking buhay. Nariyan ang aking ina, umiyak din habang hinahalikan ang nuko. Natapos na ang lahat ng paghihirap. Anak, narito na ang iyong kaligayahan, bulong niya. Binigyan kong pangalan ang aking anak, Gabriel, isang anghel na dumating sa aking buhay. Naging abala ako sa paalaga sa kanya. Bawat paggising sa madaling araw, bawat pagpapadede, bawat pagpapalit ng lampin ay ginawa ko ng may buong pagmamahal. Wala akong naramdamang pagod, tanging kagalakan lamang. Paminsan-minsan nakakarini ako ang balita tungkol sa pamilya ni Carlos sa pamamagitan ng dating kakilala. Tuluyan nang nawala ang kanilang malaking bahay at napilitan silang lumipat sa isang masikip na paupahan sa isang maliit na eskinita sa Maynila. Si Carlos daw ay naging lasenggo at natatrabaho na lamang bilang isang tagabuhat sa palengke. Si Elena ay nagtitinda na lamang ng babasahan sa kalsada. At ang aking biyanan, ang dating ginang na nakasuot ng perlas at mamahaling damit, ay madalas daw makitang nakikipag-away sa mga kapitbahay dahil sa pambili ng bigas. Ang kanyang kayabangan ay unti-unting kinain ng kahirapan at gutom. Isang araw,
Nang maisang taon na si Gabriel, napasiya kaming madaos ng isang maliit at simpleng salu-salo sa aming bakuran. Kaming dalawa lamang ng aking ina at ilang matatali na kaibigan. Maaliwalas ang panahon, masayang naglalaro si Gabriel sa damuhan nang biglang tumuno ang kampanilya sa aming tarangkahan. Lumabas ang aming kasambahay upang tingnan kung sino ito. Nang bumalik siya, bakas sa kanyang mukha ang pagkabalisa. May hawak siyang isang makapal na kayumangging sobre na inabot daw ng isang mensahero ng hukuman. Binuksan ko ang sobre. Binasa ko ang letrang nakalimbek sa puting papel at naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isa itong formal na dokumento. Sa kabila ng kanilang pagkakalumok sa kumunoy ng kahirapan, nakahanap pa rin sila ng paraan upang gumawa ng huling atake. Ano ang nilalaman ng papel na ito na nakbabantang agawin ang naiisang rason ng aking pahinga? Binasa ko ang manakalimba na salita sa papel. Bawat letra ay tila patalim na unti-unting humihiwa sa aking puso. Ito ay isang formal na panawagan mula sa hukuman. Si Carlos, sa kabila ng kanyang pagiging lugmo sa kahirapan, ay nakahanap ng isang murang tagapagtanggol upang igiit ang kanyang karapatan bilang amo ni Gabriel. Nais niyang makaroon ng bahagi sa paalaga at pagpapalaki sa aking anak. Nangingini ang aking makamay habang hawak ang manipis na papel. Ang pamilya na tapon sa akin na parang isang walang silbing kasangkapan ay ngayon na tatangkang agawin ang tanging na bibigay ng liwanag sa aking madilim na mundo. Nakita ng aking ina ang pamumutla ng aking mukha. Agad niyang inagaw ang sobre mula sa aking mga kamay at binasa ito. Namula ang kanyang mukha sa matinding galit. Hindi sila magtatagumpay, mariing sabi ng aking ina, ipaglalaban natin ito hanggang sa huling patak ng ating dugo. Wala silang makukuha kahit isang hibla ng buhok ng aking apo. Kinabukasan, agad kaming nakipagpulong sa pinakamagagaling na tagapagtanggol ng aming pamilya. Inihanda namin ang lahat ng katibayan. Ang ngatalaan ng aking salapi na napapatunay na ako ang bumuhay sa kanila sa loob ng 7 taon, ang patunay ng pangangalunya ni Carlos, at ang mga ulat mula sa pagamutan tungkol sa labis na pagkabagaba na aking dinanas sa kamay ng kanyang ina na naging dahilan ng aking kahirapan sa pagdadalang taon nun. Hindi namin palalampasin ang anumang detalye. Dumating ang araw ngang pagdini sa hukuman. Papasok ko sa loob malamig na silit. Nakita ko silang mag-iina na nakaupo sa kabilang pani. Si Carlos ay nakasuot ng isang lumang formal na damit na halatang hiniram lamang dahil hindi sukat sa kanyang payat na pangangatawan. Si Elena ay nakayuko, walang bakas ng kanyang dating pagiging mapamataas. At ang aking dating biyenan, ang mukha niya ay puno ng kulubot, mukhang mas matanda ng 10 taon mula nung huli ko siyang makita. Ang kanyang mata ay pilit na naghahanap ng awa mula sa akin, ngunit ibinaling ko ang aking paningin sa harap. Wala na akong nararamdaman para sa kanila. Nagsimula ang pagtatalo ng tagapagtanggol. Pilit na ipinaglalaban ng kampo ni Carlos na may karapatan siya sa bata dahil siya ang tunay na ama. Hinamit nila ang dahilan na nais niyang mabago at bumungang isang buong pamilya para sa kapakanan ni Gabriel. Ngunit hindi na pati na ang aming tagapagtanggol. Isa-isang inilata ang katibayan ng kanyang kawalang hiyaan. Ang pagtataboy niya sa akin habang ako ay nakdadalang taon nang hindi ko nalalaman. Ang kanyang paangkin sa bata na sa sinapupunan ng kanyang babay na kalaunan ay napatunayang hindi kanya. Ang malaking pagkakautang at ang kanyang kasalukuyang kalagayan bilang isang taong walang maayos na hanap buhay at nalulong sa ala. Nang marinig ng hukom ang lahat ng ito at makita ang mga matibay na katibayan, nakita ko ang pag-iling niya. Ang desisyon ay mabilis at walang pag-alinlangan. Ibinasura ng hukuman ang hiling ni Carlos. Hindi lamang iyon, iginawa din sa akin ang buong karapatan sa paalaga kay Gabriel at naglabas ang hukuman ng isang utos na nagbabawal kina Carlos at sa buong pamilya niya na lumapit sa amin sa layong 500 hakbang.
Kapat sinuway nila ito, agad silang ipapakulong. Nang marinig ang hatol, napahagulgol ng malakas ang aking biyenan sa lupkam sili. Napaluhot si Carlos habang tinatakpan ang kanyang mukha, habang si Elena ay walang nagawa kundi alalayan ang kanyang umiyak na ina. Tumayo ako ng may taas no. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay, pareho kaming may ngiti ng tagumpay sa aming nga labi. Habang naglalakad kami palabas ng hukuman, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang tanikaling nakaraan ay tuluyan ng naputol. Lumipas ang 7 taon na punungang sa epe mamahal. Si Gabriel ay naging isang napakatalino at malusog na bata. Siya ang sentro ng aking mundo. Tinulungan ko na rin ang aking ina sa papapatakbo ng aming negosyo at unti-unti kong natutunan ang gapasiko-siko ng pamamahala. Nabago ang aking anyo mula sa isang asawang laging nakayuko ay naging isang babaeng may tiwala sa sarili at iginagalang ng marami. Paminsan-minsan nakakarating pa rin sa akin ang usap-usapan tungkol sa kanila. Pumanaw na raw ang aking dating biyenang lalaki dahil walang pantustos sa kanyang gagamot. Ang aking dating biyenang babae ay tuluyan nang nawala sa sarili at palaboy-laboy na lamang. Sa mga kalsada ng Maynila, madalas daw na may binubulong tungkol sa kanyang nawalang tagapamana. Si Carlos naman ay nakulong dahil sa pagnanakaw upang may pambili nga alak. Si Elena ay naasawa ng isang matandang dayuhan ngunit naging biktima lamang ng pananakit. Nawa ba ako? Hindi, dahil ang lahat ng kanilang dinaranas ay bunga lamang ng mga binhing kanilang itinanim nun. Sa wakas, naging payapa ang aking buhay. Napuno ito nga halaha ni Gabriel ay nga pamamahal ng aking ina. Inisip kong dito na nagtatapos ang aking kwento na isinara ng tadhana ang aklat ng aking mapait na nakaraan at binigyan ako ng isang bagong simula na walang bahid ng kalungkutan. Ngunit nung araw na ipinadiriwang namin ang ikapitong kaarawan ni Gabriel, isang hindi inaasahang bagay ang naganap. Habang abala ang lahat sa paawi papapasaya sa aking anak, isang maliit at lumang kahoy na kahon ang iniwan ng isang hindi kilalang tao sa harap ng aming tarangkahan. Walang pangalan ng napadala, tanging ang pangalan ko lamang ang nakauki sa ibabaw nito. Nang buksan ko ang kahon sa loob nga aking silit, bumunga sa akin ang isang pamilyar na kwintas na perlas na may bahid ng natuyong dugo at isang gusot na liham. Nang basahin ko ang unang linya ng liham, naramdaman ko ang panlalami ng buong katawan ko. Tila bumalik ang lahat ng takot na aking ibinaon. Ano ang nilalaman ng liham na ito na nababantang sirain muli ang kapayapaang matagal kong ipinaglaban?